Closed doors, I'm a fool for your love. In this video, last day na namin sa El Nido. Medyo malakas nga yung naging buhos ng ulan ng umaga, and kita naman na makulimlim pa din ang langit. Supposedly, sa araw na ito pa lang dapat namin gagawin yung canopy walk, which is nagawa na namin nung third day. Nag-breakfast nga muna kami dito sa accommodation for the last time, bago kami nagpunta sa church para magsimba. By the way, this is St. Francis of Assisi Parish Church, located sa mismong center ng town. Makikita nga na madami nagliliparang ibon sa kisame ng simbahan. As I know, mga balin sa sayaw ito from which the name of El Nido was taken. After nga naming magsimba, nagtulos lang kami ng kandila at naglakad patungo sa aming susunod na kakainan. After nga ng ilang minuto, nandito na kami sa Rice 8 Spice. Nagsaserve sila ng sariling version nila ng classic Asian street food. Maliit lang yung pwesto nila malapit sa may munisipyo. Yung in-order nga namin dito is yung combination ng chicken and pork. Meron din siyang kasamang dalawang dip, yung isa chili base, yung isa naman garlic base. After nito, bumalik na kami sa accommodation para mag-check out. Sumakay kami ng tricycle papunta sa El Nido Transport Terminal since hindi nga daw pwedeng pumasok yung van sa town center. Dumaan din kami sa El Nido Public Market para bumili ng danggit at kasoy. Medyo nakaka-stress nga lang kasi late dumating yung van service namin. Dito nga kami nag-stop over sa Ocean View. Meron silang CR dito and madami kayong food options na pwedeng bilhin. Ito nga yung ilan sa mga dishes na in-offer nila. May mga instant coffee din and snacks na available dito. Kapala mga kasi. Ito naman yung view niya sa likod. Overlooking siya ng beach and dagat. After mag-stop over dito, nag-proceed na ulit kami papuntang airport. By the way, 5 to 6 hours nga pala ang biyahe. Bago dumating ng airport, nag-stop over pa kami dito sa isang souvenir shop. Halos same naman yung pricing dito tsaka sa El Nido, kaya nag-decide kami na wag na lang bumili. Madami naman silang options dito, kaya lang yung sakop nila is for the whole Palawan na. Pakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga items na nandito. After lang minutes, minadali na namin yung driver para makaabot kami sa check-in sa airport. And maya-maya pa nga, nandito na kami sa Puerto Princesa International Airport. Overall, sobrang worth it ng trip na to, even though hindi nga ganong kaganda yung panahon. But with the right decisions and proper planning, kaya namang mag-come up sa mga alternative plans, which may lead to new adventures and discoveries. Thank you for watching and see you on our next trip.